So my dear friends, what a coolest way to start the 2024. Good morning mga kapipip. Welcome to the grind and welcome to the vlog. Grabe si ate. Ang kasi na yung anak niya sa harapan. Walang helmet. Or siguro hindi niya yung anak, my dear friends. Pero who cares? I guess I'll just mind my own business. I'm planning to speed up. Nasa plano ko talagang bumaba ng 51 km per liter. It might not be the fastest motorcycle or the fastest 150cc na mabibili mo, pero yun nga, let's try to enjoy what we have. So quick question, nagustuhan nyo ba yung looks ng aking grips? So far yun pa lang yung tipong napapalitan ko na hindi stock dito sa motorsiklo na to after I bought it. Para sa akin maganda siya, aesthetic, pero yun nga lang kapag umulan, nagtitipid naman tayo pagdating sa gloves. So yung gloves ko hindi talaga kagandahan kapag basa. So, yun nga, may mga disadvantage din yung mga aesthetic or yung mga tipong modified na bagay na isasalpak mo sa motorsiklo mo. So, ilang beses na rin akong yung tipong pakiramdam na scam ako sa binili ko online. So, buy at your own risk, kumbaga. Ganito talaga pag first week of January, my dear friends. Napakatahimik ng daan kahit na anong oras kang pumunta. Take a look at the area. Parang wala akong kasama sa likuran. Parang nasa akin talaga yung buong 3 lanes. Pero kung titignan nyo naman, my dear friends, right in front of you, a beautiful sky and a beautiful road. So unang babanggitin natin sa ating first travel ride in 2024, my dear friends, is ang ating plano sa ating channel. So isa sa plano ko is yung tipong makapag-daily sa aking channel. I know it's going to be a bit difficult, lalong-lalo na may trabaho tayo. I want it to be legit. So rides araw-araw, tapos upload na lang din kinagabihan ko pag. So gabi na naman tayo nag-upload. Pansin nyo ba, my dear friends, ito yung gusto ko sa pag-long ride. Ito din yung gusto kong ipakita sa paggawa ko ng storya sa aking bawat video. So kapag nagka-travel ride tayo, gusto kong makita nyo rin yung views na napupuntahan ko. So ayan, this is what I usually see when I'm traveling, and I'm so happy and I'm so proud na ipapakita ko or na-showcase ko yung mga tipong simple pero magandang lugar ng ating bansa. So ayan, represent your country nga, di ba? And my dear friends, kung mahilig ka sa motorsiklo, definitely mahilig ka sa sport bike. Pero kung dadaan ka sa mga ganitong roads, marami ka bang nakikita naka-sport bike? Napansin ko sa mga tao ngayon, medyo praktikalan na talaga. May nakita kong isang aksidente nung isang araw. Tingin ko malalim lang talaga yung lupa, kaya hindi niya napansin siguro na out of control yung sasakyan, kaya tumama siya sa ibang sasakyan. Pag nasa Pilipinas ka, piliin mo talaga yung motor na hindi lang maganda, kundi magagamit mo rin all around. Real talk to, my dear friends, kasi nga may mga minsan gusto forma lang or gusto napakabilis, pero hindi naman capable yung motorsiklo nila. So let me explain, my dear friends. Isa sa kadahilanan kung bakit binili ko tong motorsiklo na to, una sa lahat, yung brand niya, Yamaha. Dalawa lang naman yan pagdating sa mga lower cc, yung tipong maasahan mo at saka yung tipong mababanggit mo na reliable ang kanilang makina. And simula pagkabata ko, dalawa lang naman yan makikita mo, Honda XLR or DT125. Yan yung mga sikat na mga motorsiklo na mababanggit mo pag nasa probinsya ka. Ngayon, di na uso kasi yung tipong dual sport lang na motorsiklo. Di na nga din uso yung 2-stroke na yun. Napaka-practical kung bakit pinili ko si XSR 155. Isa din sa mga natipuhan ko motorsiklo sa 155 ni XSR is yung WR155 niya, at saka syempre yung R15. Sino ba namang hindi magagandahan sa mga ganong motorsiklo? Tapos nilabas din ni Honda yung CBR 150 nila na may ABS na. Sabi ko gusto ko rin yung panahon na yon, pero napano pa rin ako. Pero gusto ko talaga yung tipong motor na partially pwede siyang mag-off-road, mataas din yung kanyang ground clearance,
And pwede siya sa lubak comfortably. And I've been riding the XSR 155 for more than 6 months now. And wala talaga akong ibang masabi kundi paka-legit. And makakadaan din tayo mga lubak and mga uneven roads later on para may pakita ko sa inyo yung ganda niya at saka yung pagiging suwabe niya. And shout out by the way to Husqvarna Philippines for making the Svart Pillion 200. Price-wise, masasabi mo talagang affordable yung motorcycle na yun. At saka, mas may power siya and may tech siya against the XSR 155. One of the main reasons why I did not go for it, una sa lahat, yung presyo niya maganda, sasabi mo talagang you can afford, pero you cannot afford the maintenance. So, chinek ko rin yung maintenance nila, parang maintenance ng big bike. By the way, this is not a bike against the Husqvarna. I am truly a fan of that brand. Pero wala pa naman akong naririnig kay Svart Pillion. Pero may mga na-observe na akong dating KTM Duke 200 na umaabot talaga ng lagpas 100 kilometers ang kanilang auto. Pero yun yung mga makina na gawa talaga ng Austria. Ang VIN niya magkaiba, naka VBK. Let's be clear about it kasi baka may mga reactors na naman tayo dyan. Pero that's about my knowledge sa Husqvarna. Kahit na masasabi mo ang presyo ni XSR 155 ngayon, napaka-unreasonable ng pagtaas ng presyo. Hindi pong minsan may mga utak NMAX talaga na mag-NMAX ka na lang kasi naka TCS na, naka Y-Connect na, tapos naka dual channel ABS pa. And ito yung nagustuhan ko sa mga orange na espresso eh. Makikita mo talaga sila kaagad sa daan. So nagkamali pala ako my dear friends. Kung papunta ka pa lang, walang gaanong traffic. Ngayong pabalik ka na, with a beautiful sunset, madami ng motor at saka mga sasakyan na nagsisulputan. Pero that's alright. Na-enjoy natin yung first long ride natin this 2024. Low-bat na ako my dear friends, but I have to record this para makita nyo talaga yung view and yung tipong para makapagbigay naman tayo ng inspiration sa mga gustong gumala dyan. You don't need to be in a group. Tsaka hindi mo rin kailangan na may angkas. Kailangan mo lang lisensya at tsaka kaalaman sa pagmamotor. It doesn't matter kung ayaw mo rin magmotor. Kung gusto mo mag 4 wheels, may 4 wheels kayo. Mayaman kayo eh. Hindi mag 4 wheels ka. Basta mayaman din yung utak mo sa pagdadrive. Kung napapansin nyo, iniiwasan ko ng lumak kasi kanina pa talaga ako nagra-rides. Gusto ko na umuwi. Sa speed limit lang naman tayo. Grabe, ang ganda talaga ng lugar na to. E naalala ko yung bahay namin sa California na may mga palm trees. Charot. Nagmamadali na ako umuwi pero ang sarap talaga tignan kapag ganito yung lugar. Ayoko nga lang talagang gabihin my dear friends kasi sa lugar na to kung napapansin nyo, maraming lubak. Hindi ko kabisado yung lugar pero expected na yan na maraming lubak. Although kaya naman ng XSR ko yan, ayoko lang talagang sumugal kasi pagod na ako sa long ride and sold na ako papunta pa lang. Yung rides talaga yung therapy mo. Pati yung truck kung napansin nyo, umiiwas din siya sa lubak. Shit. Another example why I bought this bike. And sa tingin ko, Scrambler is the best commodity if you're looking for an all-around bike talaga. It doesn't matter kung yung Scrambler na yan
nasa 150cc, nasa 373cc, or nasa 900cc. As long as you have a scrambler, sa tingin ko, gamit na gamit mo talaga yan in all aspects of the road. Tagal ko hindi nakakakita ng Yaris, so isa sa mga crush kong hatchback yun, my dear friends. Hindi ko nga lang alam kung anong model yun, pero yun nga, ang tagal ko na hindi nakakita ng Yaris. I think it's phased out. Kung hindi man phased out, hindi lang talaga ako nakakita sa showroom. I would definitely love to vlog about it. And shoutout nga pala sa matabang utak na nagtayo nitong gas station na to. Actually, the name is gas station. Ang kulit lang talaga eh. Pero yun nga, isa sa nagustuhan ko yun eh. And may pauwi na tayo. Oras na, late na tayo. Grabe, hindi naman kailangan gawin yun. Parang hindi ako nakita ng kapaliko. Anyway, it's my fault. Di ako naka-turn signal, pero nasa utak kasi ng mga rider yan kapag pauwi na eh. It's either makipagkarera ka kasi nga nagmamadali kang umuwi, or gusto mo lang talaga makipagkarera kasi nga feeling mo napakabilis mo. Real talk lang, my dear friends ha. Yung tipong lalagpasan mo yung kapwa motorsiklo mo ng ganun, tapos bigla ka rin naman palang babagal. Ang lapad ng daan, hindi mo nakikita. Kung nagmamadali ka, magmadali ka talaga. Hindi yung parang may insultuhin kang kapwa mo rider. Anyway, ayun, tipong kung gusto mo magmadali, ang luwag-luwag ng daan.